Ayan, kumusta rin po pala sa mga kasama natin via Zoom. Saan man po kayo naroroon ay patuloy tayong pagpalain ang ating pong dakilang Diyos. Salamat po sa inyo pong mga buhay. Isishare ko lang po ang buhay ng isang taong ito, si St. Augustine. Sabing ganon, nais mo bang hayaan ng Diyos na baguhin ang mundo na sisimulan niya sa iyo? Gusto niyo po ba yun? Will you allow God to the transformation, the word to begin with you? Sino po yung nagnanais na maging instrumento ng Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan? Sa mga bagay na ito, makikita natin papaano naging instrumento ng Diyos si Pablo sa mga taga-Roma. At isa sa magandang sa mga kikita nating isang lingkod ng Panginoon ay nabanggit ko nga po ang buhay ni St. Augustine. Si St. Augustine ay isang ateista. Pag sinabing ateista, siya yung taong hindi naniniwala sa Diyos. Tama po ba? Wala siyang pinaniniwalaan patungkol sa Diyos. At nabubuhay maaring sa kanyang sarili lamang. Pero sa kanyang karakter, sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang sarili, bilang isang tao, nakaranas ang mga tao ng kakaibang pagpapala mula sa Diyos dahil sa pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po ba si St. Augustine ay bantog bilang isang lubos na maimpluwensya mula sa kanilang kapanahunan, mula sa kanilang lugar. At isa sa makikita mo sa buhay ng isang taong ito na dati ay walang paniniwala sa Diyos, nang maunawaan niya ang patungkol sa salita ng Panginoon, siya ay naging instrumento ng karamihan sa buong Kristyanuhan sa kanilang naasakupan. At isa sa napansin ko sa kanyang pagiging isang Kristiyano at naging iningkod ng Panginoon, sa kanyang buhay bilang isang Bishop of Hippo, si St. Augustine ay nagsilbi ang obispo na ngayon sa Andaba at Algeria mula 396 to 434. At siya ay isang mahusay sa teologo at pilosopo. Siya ay isang praktikal na manunulat. At sa kanyang panunulat, nakagawa siya ng 110 na kanyang nasulat. At dalawa rito ang isinasabi ng marami at ikinatutuwa yung kanyang nasulat ay patungkol sa confession at the city of God. Sa binasa po natin sa aklat ng Roma, makikita natin kahit sa buhay ni Paul, hindi pa siya nakakarating sa Roma, dala-dala na niya yung tunay na pundasyon ng pananampalataya sa Diyos. Napansin niyo po mula sa aklat ng Romang ito sa verse 1 hanggang verse 7, si Pablo, nung makakilala sa Diyos, dahil nais ng Panginoon na maibahagi ang mabuting balita sa mga taga-Roma, isinasa puso ni Pablo yung mga bagay patungkol sa kalooban ng Panginoon. Ganun pa man, tingnan natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga bagay na ito. Una sa lahat, ano nga ba ang ating pinagbubulay-bulayan ngayong hapon na to? Mula sa Romans chapter 1 verse 1 hanggang 17, buhay ng mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako. Mabubuhay bilang mananampalataya. At makikita natin sa aklat na ito ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Sa binasa natin mula doon sa kapahayagan ng Roma, itinuturo o isinasabi ni Pablo yung tunay na pundasyon ng paniniwala sa buhay Kristiyano. Di ba nakita niyo po ron? Binanggit ni Pablo
ang buhay ng Panginoong Yesus, kung saan nagmula, kung anong kapangyarihan meron, at paano siya ipinapakilala ni Pablo sa mga taga-Roma na ito'y anak ng Diyos. At bilang mananampalataya sa kapanahunan natin, nawa ito rin ang maging damdamin ng puso natin. Ang daladala, ang tunay na pananampalataya. Alam niyo po ba? Totoo naman yun eh. Ang problema ay talagang maraming problema na nagaganap sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Gaya nga na nabanggit po natin kanina. Pero makikita po natin, ang tunay na problema ng Kristiyano, alam niyo po ba ang tunay na problema po nating mga mananampalataya? Yung pananampalataya natin sa Diyos. Dahil kapag may problema lang isang Kristiyano o hindi Kristiyano, parehas na uhulog sa kasalanan. Ang nakalulungkot nga, minsan ang Kristiyano pa, na dapat humawak doon sa pangako mula sa Diyos, hindi pinangahawakan. Kaya ang problema, yung pananampalataya ng Kristiyano sa Diyos. Kasi pag-uusapan natin pera, pag-uusapan natin pamilya, pag-uusapan natin, may mga pangyayari. Napasin niyo po ba? Kapag ang isang Kristiyano, pinalago ng Diyos ang kanyang hanap buhay, saan mo makikita mga Kristiyano ngayon? Problema pa rin. May pera na, wala pa sa Diyos. Ang isang Kristiyanong nakapagtapos ng pag-aaral, natapos ang kurso, nakapagtrabaho, minsan problema, nawawala rin sa Diyos. Nalalayo din sa Diyos. Minsan ang mag-asawa sa tahanan ay nag-aaway, nagkakaproblema. Bilang Kristiyano, minsan nagkakaproblema. Naisip niyo na ba yun? Yung parehas kayong Kristiyano, tapos nag-away kayo, mag-asawa, tapos biglang sumagi sa inyo, parang naglaro lang ng ayawan na. Di ba? Mahirap yung ganong sistema. Dahil, ang isang mananampalataya, dapat lagi nakatungo o nakatingin doon sa pangako ng Panginoon. Si Pablo, ganun eh. Yun yung kanyang unang-unang pangungusap. Mula sa verse 1 hanggang 7. Ang sabi ni Pablo, pangako ng Diyos, magmandang balita, nung unang panahon, sinabi ng mga propeta niya sa Holy Scripture, ang magandang balita tungkol sa anak niya. Ang Panginoon nating si Jesus Christ sa pamamagitan sa pagiging tao niya, ipinanganak siya sa lahi ni David. Pagiging banal niya, ipinakita siya na makapangyarihang anak ng Diyos nang binuhay siya mula sa kamatayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, kayo rin tinawag para maging disciple ni Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako. Gusto ko maging disciple ni Jesus Christ. Alam niyo po ba sa buhay ni Saint Augustine, nung binabasa ko po ito, actually, ang hirap talagang unawain ang mga bagay na ito patungkol sa gaytong kalagayan. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nung binabasa ko po, inaaral ang buhay ni St. Augustine sa mga nabasa ko sa kanya at nakita na dati hindi mananampalataya ng Diyos, dati hindi naniniwala sa Diyos, pero nung sa kanyang pamumuhay at nasa liksik ang banal na kasulatan, alam niyo po, napakahalaga sa isang mananampalataya na nakakilala sa Diyos, talagang dapat sinasaliksik po ang Biblia. Nakalulungkot lang kasi ang lahat ng Kristiyano, wala naman sa lugar natin, ay hindi na talagang natuto na saliksikin ang mabuting balita. Isa pa sa makikita natin kay St. Augustine, maagang nabuhay, ang sabi nga, he was born in North Africa in 354 and we raised by the devoted Christian mother. Ito yung nakatutuwa po, no? Pasinin niyo po itong bagay na to. Yung kanyang ina ay isang devoted din bilang isang Kristiyano. Ilang taon na po ninyo ipinapanalangin
ang mga tao sa paligid po ninyo? O kaya, pwede magtanong, bumaba, konti, kasi parang medyo malalim na ang gabi. Medyo malalim na ang gabi at marami lang. May tanong lang ako kasi, ganito. Habawa, si Kuya Anthony, siguro kami sa mga tanong sa mga life group leader muna, sa mga life group leader. Si Ate Danica, birang isang life group leader tapos isang music ministry, ilang taon ka lang nananalangin para sa pamilya? Matagal na. So, hindi mabilang, no? Yung panalangin. Actually, nung dumaan ang panahon, ako ay naggewang-gewang sa pananampalataya. Tuwing aatin ang anak ko sa church, sa Mighty One, lagi tinatanong ng lingkod ng Diyos, saan papa mo? Andun, tulog. Pinagpipray mo ba? Opo. So dumating ang panahon, dahil 10 taon na zero yung puso ko sa harapan ng Diyos, tuwing aatin sila, lagi tinatanong yun ng lingkod ng Diyos, saan papa mo? Andun, tulog. Pinagpray mo ba? Opo, pinagpray. At dumating yung time talagang, alam niyo po, yung panalangin ay isang napakatibay na sandata para mas lalong maranasan ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Sino ang pinapanalangin nyo ngayon na simula't mula na makakilala ka sa Diyos na hanggang ngayon ay pinapanalangin mo pa rin? Meron po ba kayong pinapanalangin? Baka naman talagang wala naman kayong pinapanalangin. Hindi, joke lang. So, napakahalaga ng panalangin. Kasi alam nyo po, dito sa pagkakabasa ko kay St. Augustine, sa kanyang buhay, numay sa puso yung mabuting balita ng Diyos, gaya ni Pablo, ay nagsimula manalangin ng nanay ni St. Augustine. Alam nyo po kung ilang taon? 17 years, ipinanalangin si St. Augustine. Kaya nyo yun? Yung nanay mo, yung tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, pinapanalangin mo ngayon, hindi pala mo born again. Titigilan mo na ba siyang ipanalangin sa Diyos? Nung may panalangin ito ni St. Monica, yung nanay ni St. Augustine, ito yung mga naganap sa buhay ni St. Augustine. Nakapaglikha na maraming bagay, nakapagsulat ng patungkol sa kalooban ng Diyos, tapos naging doctorate siya sa isang simbahan na the great father ng simbahan ng Latin Church. Alam niyo yun? Dahil may isang matyagang nanalangin sa kanya. Sa panahon natin, maraming Christian hindi na makita sa panalangin. Hindi na marinig ng Diyos yung kanyang mga panalangin sa buhay. Dahil hindi na naisa sa puso ang mabuting balita ng Diyos. Kaya si Pablo, direktang sinasabi at daladala patungkol ang kabutihan ng Diyos patungo sa Roma. Na yung daladala niyang kaligtasan mula kay Kristo na nagkatawang tao na buhay bilang isang anak ng Diyos, idinideklara niya yon sa kanyang puso. Pinangahawakan niya yon. Kaya dapat sa panahon natin, isinasa puso din po natin yung mabuting balita. Amen. Amen po. Isa puso natin ito mga kapatid, sapagkat ito ang tunay na kahalagahan ng buhay ng isang Kristiyano. Ang patuloy na mabuhay ng may pananampalataya. Kaya si St. Augustine, sa dami ng kanyang karanasan sa buhay, siya'y naging obispo, siya'y naging mahusay sa theology, maging sa philosophy. Talagang makikita mo, sabing ganon, he was a prolific writer, producing over 110 works, and is considered one of the most important church, father of the Latin Church. Alam niyo yun? Kung hindi nanalangin yung kanyang ina,
at lumuluhod sa Diyos at hindi lumuluhod sa Diyos, makakakilala kaya si St. Augustine sa isang tunay na Diyos? Di natin alam. Pero ang isa sa pinakamagandang makikita natin sa kanila bilang isang pamilya na nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mga taong nakasama natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Kasi hindi man sila nakapagsulat na maraming libro, hindi man sila nakita talagang naririnig ang kanilang mga pangalan, pero makikita mo, nabuhay sila, kinuha ng Diyos, pero yung pananampalataya iniwan. Yung pananampalataya kay Kristo, may kilala kayo na ganung lingkod ng Diyos? Na kaya niyang mabuhay na marangya sa mundong ito, pero mas pinili niya sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapwa, yung tunay na pananampalataya, nakikita sa kanya at ipinamumuhay niya. Amen. Nawagan niya rin ang buhay natin bilang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Nabubuhay, isinasa puso ang mabuting balita ng Diyos. Napakahalaga po nun. Nung may sa puso natin ang mabuting balita ng Diyos. Kaya si Pablo, kahit nakakulong mula nung ma-encounter niya ang Diyos, kaya tama yung sabi ng Panginoon eh. Doon sa sinabi niya doon sa yung kila Peter, nung mabukas yung jail, at naalala niyo po yon, yung jail na nakakulong si Peter at si Silas, akala nung jail nakalaya sila. Tapos nakita nila, sabi nila, "Wag mo patayin sarili mo, andito kami." Alala niyo? Tapos ang sabi nung jail, "Anong gagawin ko?" "Manampalataya ka, ikaw at ang buong sambayan mo'y maliligtas." Ano ibig sabihin po nito? Nag-iisa ka bang Kristiyano sa tahanan ninyo? Sa kumpanya? Sa eskwelahan? Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, magiging instrumento ka ng Panginoon saan ka man niya dalhin. Actually, nagpapasalamat kami kanina kasi actually, napakagandang mensahe doon sa series na to. Nung nasa phase 4 kami, isa lang din ang panalangin namin. Mahook ng Diyos yung phase 4. Dahil may mga tao na nalangin at tandang sumunod at isinasa puso ang salita ng Panginoon. Isa nga yun sa magandang hamon sa buhay namin. Biruin mo, isang may-ari, tapos hindi naman matibay pa na panatay ng taong ito. Hindi ito nawawala pag ganang piyesta. Andun yung puso niya, nila mag-asawa. Pero dito, nung makakilala sila sa Diyos, purihin ang Panginoon, kasi gusto nila, hindi lang sila makakilala sa Diyos. Nung may sa puso nila mabuting balita, gusto niya lahat ng tao makarinig ng mabuting balita. Bago kayo kumain, makarinig muna kayo ng mabuting balita. Kaya kanina, tuwan-tuwa kami nung dumating yung may-ari. Kasi yung mga tao niya, gusto niya makakilala sa Panginoon, gaya ng kanilang naranasan. Kaya isinapuso ng mag-asawang ito ang mabuting balita. Ito din, ganito yun ang buhay ng buhay na ito ni St. Augustine. Nung may sa puso ang mabuting balita, gaya ni Paul, ay pinagpapatuloy yung pananampalataya at ipinapakita niya kung sino ang dapat nilang sampalatayanan. Ang Diyos ni Pablo, ang Diyos po natin ngayon ay iisa lang. Ang nakilala ni St. Augustine at nakilala natin isa lang. Hindi man natin lubos kilala St. Augustine, pero ang Diyos, kilala natin dahil sa kanyang salita. At pwede kang gamitin ng Diyos para maging instrumento niya sa maraming tao. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako, isa sa puso ko ang mabuting balita. Panahon na para lumarga na ang mga Kristiyano sa kapanahonan po natin. Kasi marami nang nagaganap, hindi lamang sa bansa natin. Alam niyo po, nakatutuwa nga balita eh. Kapag kami mga tao na galing sa ibang bansa, sinasabi po nila na napakaswerte ng bansang Pilipinas. Bakit po?
Kasi malayang na iahayag ang mabuting balita ng Diyos. Amen po? Di ba? Pero maraming Kristiyano, hindi nagbabahagi ng mabuting balita. Kasi may problema sa pananampalatayang kanyang tinatakbo. Kung ang pananampalataya mo'y nakatuon doon sa anak ng Diyos na naging tao, binuhay ng Diyos, makapangyarihang Diyos, aba kahit saan kadalin, kaya mong ipapakita sa kanila paano mo isinasa puso ang mabuting balita ni Kristo. Amen? Kasi lalo sa atin, maluwag. Hindi pwedeng patayin ang nangangaral ng mabuting balita sa lugar natin. Di ba? Samantalang sa ibang bansa, kapag nakarinig, nagbahagi ng mabuting balita, para kang kumanta ng My Way. Diba? Dito, pinapatay pag kumanta ng My Way. Pero bilang isang mananampalataya, nawa maunawaan po natin ang bagay na ito patungkol sa kalooban ng Panginoon sa aklat ng Roma. Amen po ba? So, nawa, tulad ni Pablo, may sa puso lagi natin ang mabuting balita. Salman tayo dali ng Panginoon, patuloy tayong mananampalataya at mabubuhay sa pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At ganoon din sa buhay ng ina ni St. Augustine, si St. Monica, nabuhay doon sa pananampalataya. Kaya ang kanyang anak na St. Augustine ay talagang naging successful na lingkod ng Panginoon. At marami siyang nagawa sa kanilang kapanahunan, sa kanilang simbahan. Naihayag ang mga magandang bagay patungkol sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ang sabi nga ng isang lingkod kanina ng Panginoon, nung mabasa niya raw yung confession book, nawa, may mga ganito sana tayong karanasan sa buhay. Na kapag binabasa natin ang isang karunungan mula sa Diyos, nawa, makita natin ano yung pinakasentro na nais ng Diyos na maging buhay natin bilang isang mananampalataya sa ating kapanahunan. Ikalawa, isasabuhay. Papaano isasabuhay ang mabuting balita ng Diyos? Basahin natin uli. Basahin po natin ulit ang Romans chapter 1 verse 8 hanggang 15. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tulong ni Jesus Christ dahil sa inyong lahat. Balitang-balita kayo sa buong mundo ang faith ninyo sa Kanya. Lagi ko kayong kasama sa prayers ko. Alam ng Diyos iyan. Nagsiserve ako sa Diyos ng buong puso tuwing pinipreach ko ang magandang balita tungkol sa anak niya. Pinagpipray ko sa Diyos na gawin niyang possible na makapunta ako diyan sa inyo ngayon. Gustong-gusto ko kasi kayong makita para ma-share ko sa inyo ang mga blessings na binigay ng Espiritu ng Diyos para mapalakas ang faith ninyo. Ibig kong sabihin, para matulungan natin ang isa't isa, para mapalakas ko ang faith ninyo at mapalakas ninyo din ako. Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo, sa maraming beses kong planong bisitahin kayo, pero laging hindi natutuloy, gusto kong may makumbins din akong maging disciple ni Christ diyan sa Rome. Gaya ng ginawa ko sa ibang mga Gentiles. May mga obligasyon kasi ako sa lahat ng mga civilized at sa mga hindi. Sa mga marunong at sa mga walang alam. Kaya gustong-gusto ko rin i-preach ang magandang balita diyan sa inyo sa Rome. Alam niyo yon? Kung papansinin natin ang mga sinasabi ni Paul, totoong isinasabuhay ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi pa siya nakakarating ng Roma, pero ramdam na niya ang kapangyarihan ng Diyos ng pagkilos sa kanilang lugar, sa kanyang pupuntahan. Bakit po? Kasi makikita natin sa kanya, habang siya nasa kulungan, maraming bagay siyang pwedeng gawin sa harapan ng Diyos. Unang-una, yung panalangin binabanggit niya. Hindi pa niya kilala mga taong ito, pero nasa puso na niya ang pananalangin para sa kanilang kaligtasan. Nawa, maging sa buhay din natin ngayon, magpapatuloy tayo sa panalangin sa Diyos para sa kaligtasan ng maraming tao. Kung si St. Monica hindi nanalangin, alam niyo po, napakatagal na panalangin na to. Siguro kung ako din mananalangin na ganito, magtitiis na lang ako.
Hindi ko na ipapanalangin. Pero mo 17 years at talagang idinulog sa Diyos upang ang kanyang anak na St. Augustine ay makakilala sa Panginoon. Actually, mga taong ito, mga dating buhay din natin, dating nabubuhay din, dating hindi rin nakaugma ang puso sa Diyos. Pero dumating ang pagkakataon, natutunan nila papaano maglingkod sa Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya ngayong kapanahunan, dapat mas maunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa buhay, dapat magkaroon tayo ng impluwensya sa marami. May malalim na impluwensya na dapat maipakita natin o makaranas ang ating pamilya na tayo ay tunay na mga mananampalataya at naisasabuhay ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya minsan pag may Kristiyano, may problema, hindi alam ang gagawin. Pupunta sa lingkod ng Diyos, hihingi ng tulong, hihingi ng panalangin, gagawin ng lingkod ng Diyos yung kanyang parte bilang isang lingkod ng Panginoon, ipapanalangin siya. Tutulungan siya makaahon sa problema. Paglipas na maraming panahon, yun na naman magiging problema. Tatawagin na naman ang lingkod ng Diyos. Anong pananampalataya meron ang isang Kristiyanong ganito? Kung pabalik-balik sa problema, hindi kanyang malutas. Amen? Dapat nagpapatuloy tayo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ipinapamuhay ang mabuting balita ng Panginoon o isinasabuhay ang salita ng Diyos. Si Pablo, yun ang kanyang pananaw. Isinabuhay. Kaya napakalakas ng loob niya pumunta ng Roma kahit hindi pa niya kilala. Kasi isa ay tinawag ng Diyos. Una, tinawag siya ng Panginoon para maging instrumento sa mga taga-Roma. Kaya si St. Augustine, malaki nag-iimpluwensya niya sa kanyang nasakupan, sa kanyang pagiging isang Kristiyano. No, talagang ipinakita papaano siya naglingkod sa Diyos. Ipinakita niya papaano siya nagpatuloy sa pananampalataya mula sa Panginoon. At isa yon sa pwede nating makita papaano kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa kanilang kapanahunan. At tandaan po natin ang Diyos hanggang ngayon ay patuloy na kumikilos hanggat may mga mananampalataya na handang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya tandaan po natin, yung sinasabi ni Paul mula sa verse 8 hanggang 15 ay isinabuhay ang mabuting balita ng Diyos. Kasama sa kanyang pamumuhay, sa kanyang puso, yung pananalangin, yung obligasyon. Alam niyo po ba kasi minsan, pagka sinabing obligasyon na, nabanggit kasi dito may obligasyon ako. Ang sabi ni Pablo, may obligasyon ako kasi sa lahat ng tao, sa mga civilized at sa mga hindi. Sa ibang panahon natin, Christian, parang wala nang obligasyon sa pananampalataya. Amen. Totoo ba? Hindi naman. Kasi lahat tayo ay tinuturuan ng Diyos patungkol sa kanyang mabuting balita. Kaya nawa may sa buhay natin ang mabuting balita ng Diyos na patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya kung ang pamilya natin ay papaano maliligtas yung tahanan natin, yung mga kapatid natin, siyempre yung lalo tigit yung lugar natin, kung hindi may isa sa pamuhay ng isang mananampalataya ang mabuting balita, papaano natin masasabing makakakilos ang Diyos doon sa ating pong kinatatayuan o kinagagalawan. Nawa, makita natin kung paano nananalangin si Pablo sa mga taga-Roma bago siya makarating sa lugar na yon. Nawa, ganun din ang maging pananaw ng ating mga puso't isipan ang maipanalangin ang mga taong inilalapit sa atin ng Panginoon. Dahil totoo na sa panahon po natin, kahit katabi natin, kahit nakilala natin, minsan hindi pa talaga totoo silang nakakilala sa Panginoon. Kaya ikalawang dapat nating maunawaan, isa sa buhay po natin ang mabuting balita ng Panginoon. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa mga bagay na ito. Amen po. Sa ikatlong pagkakataon, mula sa aklat ng Romans chapter 17 o 16,
hanggang 17, isang hamon sa mga Kristiyano sa ating kapanahunan ang talatang ito. Bakit po? Dahil ito ang isang mabigat na karanasan ng ibang mga pananampalataya. Lalo tigit yung mga matagal na sa Panginoon. Alam niyo yon? Hanggang ngayon, hindi pa rin alam paano maibabahagi ang mabuting balita ng Diyos. Pero matagal na siyang mananampalataya ng Panginoon. Di alam saan magsisimula at kapag may mga bagay na patungkol sa katuruan, paano ibahagi ang mabuting balita, hindi nakakatugon ang ibang mananampalataya. Kaya ipanalangin po natin sila, nawa patuloy silang makasama natin sa pagbabahagi ng mabuting balita. Dahil ang ikatlo sa mga bagay na makikita natin para mabuhay na may pananampalataya, dapat ipinapahayag ang mabuting balita ng Diyos. Tayo po, bakit tayo naririto ngayon? Bakit po nag-uumapaw ang mga puso natin at uhaw sa salita ng Panginoon? Dahil may nagbahagi ng mabuting balita sa iyo at sa akin. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako, ibabahagi ko ang mabuting balita. Amen. Ibabahagi natin ang mabuting balita. Napasin niyo po yung sinabi ni Pablo sa 16. Verse 16. Buo ang tiwala ko sa magandang balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas o para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ. Siguro manalangin tayo magkaroon ng crusade sa ating lugar. Tapos, sa isa tayo mamamahagi ng mabuting balita. Actually, ito yung panalangin namin sa mga katatayan eh. Ang may bahagi lagi ang mabuting balita ng Diyos. Bakit po? Kasi, wag na ho tayong lumayo sa ating pong lugar. Maraming ama ng tahanan na malayo ang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nakakalungkot, ang kanilang pamilya ay hindi angkop doon sa nais ng Panginoon. At magugulat ka na lang talaga sa ating pong kapanahunan ngayon na talagang nasasayang ang buhay ng marami, lalo't ang mga kabataan ngayon sa kapanahunan. Kaya salamat sa Diyos sa panalangin ninyo sa kapwa ninyo mga mananampalataya, kayong mga kabataan ngayon. Amen. Kaya patuloy nyo ipanalangin ang inyong kapwa kabataan sa ating pong kapanahunan. At ganoon din sa mga kananayan at sa mga katatayan, magpapatuloy po tayo na mananalangin para sa kanila. Bakit po? Kasi napakahalaga si Pablo, isa sa pinakamahusay na lingkod ng Diyos mula sa biyaya tabag ng Panginoon. Sabi niya ganoon, hindi ko ikinakaya ang mabuting balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng tao na maniwala kay Christ, una sa mga Diyos, patapos sa mga hintil. Ipinapakita kasi ng magandang balita kung ano ang tinanggap ng Diyos, kung paano tinanggap ng Diyos ang tao. Totoo naman yun eh. Paano malalaman ng tao, ng pamilya mo, ang mabuting balita kung di may babahagi? Makikinig lang sila, panonoorin lang ang isang Kristiyano sa loob ng tahanan, pero ang isang Kristiyano sa loob ng tahanan na hindi may bahagi ang mabuting balita ng Diyos. Nakakalungkot pag dumating ang panahon, actually nung binabasa ko po ito at nakita ko yung buwan ni St. Augustine, sabi ko nga sa Panginoon, papasalamat po ako dahil may mga lingkod ka na nanalangin, nagbahagi ng mabuting balita sa buhay ko. Siguro kung walang nanalangin, walang nabahagi ng mabuting balita, makikita niyo po kaya ako dito? Siyempre hindi. Ano po? Pero dahil sa biyaya tabag ng Diyos, dahil humakbang yung mga lingkod ng Panginoon na ibahagi ang mabuting balita at ipinapahayag, alam niyo po, totoo, nababaguhin ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya pananampalataya namin sa Phase 4, babaguhin ng Diyos ang Phase 4.
Kasi may mga taong bukas ang puso na maibahagi ang mabuting balita sa lugar nila. Kanina habang umaawit kami roon, naglabasan yung ibang tao at pinapanood kami. Nakita nyo kayo na? Pinapanood kami. Nung nakaraan, hindi pa kami pinapanood. Pero kanina, napapaligiran na kami ng mga tao, bata, matanda, napapaligiran yung bahay. Ano ang ginagawa kaya namin doon? Tanong siguro sa sarili nila. Na dati walang umaawit doon, na dati walang ganong senaryong gawain sa lugar na yon, ngayon nagugulat sila. Bakit po? Kasi magkakadikit lang yung bahay, parang ganyan din sa atin eh. Di ba? Parang ganyan sa atin. Halos magkakatapat ang pinto. Pero makikita po natin, hindi ikinahiya ng mga taong ito na gusto na magkaroon ng gawain sa kanyang tahanan para may bahagi ang mabuting balita ng Diyos sa kanyang mga tauhan. Ang sarap sa harapan ng Diyos, no? Nakatutuwa sa harapan ng Diyos ang mga taong ganito na handang ibuwis ang buhay. Alam niyo po, yung kanyang asawa ay nasa Mindoro ngayon at ang sabi niya, natutuwa ang kanyang asawa dahil nagpapatuloy yung panalangin nila na magkaroon ng gawain sa lugar na yon. Kaya ang panalangin po natin, samahan niyo po kami sa panalangin sa Phase 4. Darating ang panahon, isang matibay na simbahan sa pangalan ni Jesus, ang lugar na iyon kung saan mas maraming tao ang hahanapin ang kaligtasan sa Panginoon. Mararanasan ang kaligtasan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay laging bumibisita sa mga bukas na pintuan, no? Sa mga pusong bukas para sa kanyang mabuting balita. At handang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Si Pablo, ito ang kanyang buhay. Hindi niya ikinahiya, kaya sabing ganon, hindi niya ikinahiya. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako, hindi ko ikakahiya ang mabuting balita. Dapat magpapatuloy tayo magbahagi ng mabuting balita ng Diyos. Amen. Ibahagi natin yan sa mga kasama natin sa bahay. Hanggang kailan natin itatago ang mabuting balita sa kanila? Hanggang kailan tayo mananahimik? Mas nakalulungkot kung ikay kunin ng Panginoon tapos yung sambahayan mo hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen. Pero tignan po natin, mga taong ito na hindi natin lubos kilala. Yung naibahagi kanina, hindi natin sila lubos din kilala. Sila Martin Luther, sila John Wesley, o Sinisa? Tama si John Wesley. Pero, tandaan po natin, sa panahon natin, sa lugar natin, sa buhay natin, na makakilala tayo sa Diyos. May mga instrumento ang Panginoon na makikita mo yung buhay nila na lumakad sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya bilang isang lingkod ng Diyos, bilang nakakilala sa Panginoon, huwag natin sayangin ang mabuting balitang maitabi na lamang sa isang kalalagayan na ikaw na lang ang nakakaalam. Ligtas pala ako, pero yung pamilya ko ay hindi. Yung community ko ay hindi. Bilang hamon sa atin ito, mga mananampalataya ng Diyos, kung ikaw ay dadalhin sa Rome at magbabahagi ng mabuting balita, ano kaya ang may babahagi mong balita sa Rome? Dito pa lang sa ating bansa, sa ating pamilya, maraming mananampalataya, itinatago ang mabuting balita ng Diyos. Hindi ipinapahayag sa mga tao para makaranas ng kaligtasan. Malaki kasi naging problema talaga ng mananampalataya ngayon. No, isa 'yon sa pinakamabigat na problema ang kinakaharap ng Kristiyano. Kaya yung problema ang kinakaharap mo ngayon, kung sa mga bagay lamang na pangmaterial na bagay, hindi problema po iyan. Hindi problema ng Kristiyano ang mga material na bagay. Uulitin natin, mula sa panahon natin ngayon, kahit maraming perang Kristiyano ngayon,
Kahit nagtapos ang mga Kristiyano ngayon, hindi lahat, pero marami, nalalayo sa Diyos. Kaya nawa, abang ginagawa ng Diyos, yung mga pagpapalang yan sa buhay natin, nawa, mas lalo tayong papalapit ng papalapit sa Panginoon. Mahirap malayo sa Diyos. Tandaan po natin, mahirap malayo sa Diyos. Dahil kapag nalayo ka sa Diyos, hindi mo mararanasan yung kabutihan. Actually, lagi kang sasamahan ng Panginoon, pero ang layo-layo pa, ang pakiramdam ng isang tao, ng isang Kristiyano, kapag ka hindi nakakasunod sa kalooban, alam niyo ba, pag hindi ka nakasunod sa kalooban ng Panginoon, di ba parang ang bigat ng puso mo? Amen? Kaya, isang hamon ni Pablo sa atin ngayong series ng Roma. So, nawa, matatapos natin basahin ang aklat na ito na mas maraming sumusunod sa pananampalataya dahil sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen po. So, iyan ang mga bagay na ipinapakita ng aklat ng Roma sa chapter na to. Ang mabuhay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo dadalin ng pananampalataya natin kung saan hindi natin mas lubos na makikilala ang Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya ng Panginoon, lagi po nating unawain ang mga bagay na sinasabi ng Diyos para po sa ating pong mga buhay bilang isang mananampalataya. Kaya si St. Agustin, nung makakilala sa Panginoon, binantayan ng kanyang magulang sa panalangin, talagang naging successful ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Dati hindi naniniwala sa Panginoon, pero dahil sa isang tao na handang patuloy na ilapit sa Diyos, ay naganap ang mga bagay na nais ng Panginoon sa kanilang kapanahunan. Kaya ikaw at ako ay patuloy na binibigyan ng pagpapala ng Diyos na may bahagi ang mabuting balitang ito para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Naway handa lagi ang ating mga puso sa ganitong kalalagayan. Kung paano nakita natin sa buhay ng mga taong ito, maging kay Pablo, ang buhay ng isang taong may tunay na pananampalataya sa Diyos ay mabubuhay. Kaya bilang isang mananampalataya, nawa maipakita natin sa kanila yung kadakilaan ng Panginoon, paano tayo mabubuhay ng may pananampalataya. Mahirap mabuhay ang isang Kristiyano kung aasa at magtitiwala lamang sa kanyang sarili. Kaya bilang isang panawagan ng Panginoon sa iyo at sa akin, nawa may sakatuparan ang nais ng Panginoon ayon sa kanyang dakilang plano ang patuloy na maibahagi ang mabuting balitang ito. Hindi lamang sa ganitong pagkakataon natin ay ibabahagi ang mabuting balita, kundi kahit saang lugar, kahit dali ng Panginoon, maibahagi natin ang mabuting balita. Ang panalangin ko nga sa Panginoon ay saan man dali ng, tulad ni lang anak ko, nasa area siya ng mga taong matatalino. Ang panalangin ko, may bahagi ang mabuting balita sa kanila. Makita ng mga taong kasama niya, paano siya nabubuhay bilang isang Kristiyano. At maging sa kapanahon din sa pamilya natin. Bakit po? Dahil ito na ang panahon para sa isang Kristiyano na hindi na dapat nalalamig sa pananampalataya ng Diyos. Amen. Kaya bilang isang mananampalataya, ikaw at ako ay nihintay lagi ng Diyos, no, sa isang dakilang panawagan niya. Si Pablo, na maranasan ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon, ay hindi na tumigil kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Actually, minsan maraming pumipigil kay Pablo, pero isang bagay din yun na makikita natin na hindi lahat ng bagay ay kalooban ng Panginoon. Amen.
lalo tigit patungkol sa kanyang mabuting balita. Sige po, tayo po lahat ay tumayo sa pagkakataong ito.